Marcos Jr. sinaksak ang sarili? Naku po. Naku po. So yung mga banateros, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV. Nga po pala isa sa mga banateros, brothers. Ito, pag-usapan po natin. Sabi ko na nga ba, gagawin na naman katotohanan to eh. Sabi ko na nga ba eh, seryosohin nila to eh. Mga ngagba talaga oh. Tangin na talaga to mga ngagba na to. Masyadong ano, lahat na lang ano eh, pinansin. Alam niyo habang sinasabi to ni PRRD doon sa Club Pilipino, naisip na namin na papatulan to ni Marcos. Naisip na namin na papatulan to ng mga crocodile. At naisip namin na hindi ito papalagpasin at gagawin na namang pang tama ito or panibagong issue na naman para sa mga Duterte. Pero ika ko nga doon sa live sa SMNI sa ating show ng Banateros, habang binabalahura, habang ginigipit, habang tinatarantado nyo ang mga Duterte, at lalong-lalo na si Pastor Apollo Siki Buloy at ang KOJC, pinapamukha nyo lang sa taong bayan na panalo na sila. Mas lalo silang minamahal ng taong bayan sa mga pinaggagawa nyo. Yun yung hindi naiisip nitong mga ulupong na to. May ano lang talaga sila eh, no? Hindi ko na matukoy masyado kung anong nasa utak nitong mga to. Sobra na, grabe na grabe naman, mas manipis pa ata kayo sa balat ng sibuyas. Mas manipis pa ho ata itong mga to sa balat ng sibuyas. At dito may isa akong video na papanoorin ko sa inyo. Yung pinapangalandakan ni Marcos Jr. ngayon, ultimo pala siya ay ginawa yung mga bintang niya sa mga Duterte senatorial candidate, isa rin pala siyang gumagawa. At may ebidensya ho tayo dyan. May ebidensya ho tayo na ipapakita. Ito po ay baka ikagulat nyo. O baka sabihin na naman nila AI to. Hindi po ito AI. At hindi po ito hindi ito fake video. Ito po ay totoong video na. So ako na mismo maglalabas na ito si Marcos Jr. ay sinaksak niya ang kanyang sarili. So bakit ko nga ba nasabi yun? Sige, wag muna kayong alis. Papanoorin nyo yan sa dulo ng video ito. Hindi ito prank ha. Ito ano lang po sa mga manonood, hindi po ito prank. Ito po ay seryoso. Hindi po ako nagbibiro. Sa kalagayan pa ba ngayon eh? Kailangan ko pa bang magbiro? Ultimo nga kami, gusto nang ipakulong. Gusto na rin kami ipagurgur. Gago! Sige lang, gurgur lang kayo ng gurgur. Hindi kami natatakot. So ito, marami tayong mga pag-uusapan dito mga kaibigan. Ito yung pagpuputak ng isang congressman papatungkol sa biro ni PRRD. Oo, yung mga congressman, bali dalawa tong young guns na to. At syempre, pag-usapan din natin doon sinabi ni Senator De La Rosa at itong panayam ni Remulla at itong ni Remulla at ni Diwata Torre. Gago! Alam nyo, ito yung isa na ayoko nang makita. Nakita ko na naman siya, naibalita na naman siya. Pero in fairness, story dalawa na star mo, bilis galing na ginawa mo lang, binastos mo lang yung KOJC, pati yung simbahan nila nag-2-star ka na. Gago! Galing mo galing mo inayupak ka, pangit ka pero kahit pa paano may utak ka. Gago! Ang inang tong hype na to. Ay naku, ngayon ako nakita na isang tao na pinaglihi sa paa. Sorry, hindi po ako nagbibiro. Ako po ay hindi rin kagwapuhan. Pero kahit pa paano, may itsura po kay Torre.
Gago! First time ko lang po na may makita ko na isang tao na pinaglihis sa talampakan. Grabe, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, Tori, 1 star ka lang Ngayon 2 star ka na. Grabe talaga impact ng KOJC, no? At ni Pastor Apollo Sikibuloy. Biruin nyo yun. Binastos, binalahura, basta bastusin mo lang, balahurain mo lang si Pastor, magkakas 2 star ka na. Tingnan nyo na lang, si Abalos. Si Abalos, isa sa mga dawit dyan sa ginawa sa KOJC. Nung Teting, may napanaginipan ako nung nakaraan at bali-balita. Di umano na lahat pala ng pinanggagastos ni Abalos sa kanyang campaign nagmula sa kita niya. Simula nung may ginawa silang katarantaduan sa Kingdom of the Jesus Christ. Ito ay bali-balita lamang. Pero nakakapagtaka din po kasi mga kaibigan, mga kabanateros, na saan kukuha ng panggastos, pang billboard, pangbili, pangpagawa ng samot mga ilang milyong poster etong si Ginoong Abalos. Akala nyo, di ba, ang patong sa ulo ni Pastor Apollo Sikibuloy nung nababalitaan natin ay umaabot po ng 112 million. Pero wag ka. Halos bilyon pala ang kinita ng mga hayop, ng mga hinayupak para lang balahurain ang Kingdom of the Jesus Christ. Di umano di umano. Hindi kasi nagtataka rin talaga ako kay Abalos kasi isipin nyo maigi. Isang DILG, tama ba? DILG secretary ba o DOJ? DOJ sir. Ay, magkamukha kasi sila Alam mo yun, ito pansinin niya si Torre, si Remulla, si Abalos, halos si talagang isang biyak ng mukha, no? Mga pinaglihi sa paa. Si Torre, grabe yun. Hindi na pinaglihi sa paa, pinaglihi na yun sa ingron. Gago! Sorry guys Alam nyo total gusto naman nila ng asaran, hindi mag-asaran. Wala lang pikunan. No, wala lang pikunan. Hindi, mabalik tayo kay Abalos. Nakakapagtaka talaga. Kasi si Abalos ay magkano lang naman ng sahod ng isang DILG secretary, di ba? Nakakapagtaka na bakit ang dami niyang pera para sa pangangampanya niya. Kasi hindi po biro yung magkaroon ka ng mga poster, mga billboard, ay hindi po biro yan. Tsaka sa lahat ng advertisement, nandun si Abalos. Doon pa lang magkano nagagastusin mo doon? Milyon na ho. Milyon po ang gastusan sa mga ganyan. Yung pa-billboard mo lang, ilang milyon na yun. Das kandidato ka pa. Yung mga tarpaulin. O yung mga tauhan mo pa ng mga magkakabit niyan. Okay lang si Pastor. Ito baka sabihin nyo, ba't si Pastor may billboard? Hindi. Ang usapan kasi dito, si Pastor kasi, kilala na natin yan Kilala na natin na itong KOJC, hindi si Pastor, itong KOJC ay ubod ng yaman itong community na to. Sa kanilang lahat, alam nyo, sa mga hindi nakakalam, ang yaman ng nakikita nyo, iba kasi sinasabi, si Pastor lang nakikinabang nyo, mga gago. Walang ganun, no? Lahat ng nakikita nyo, ini isang property nga walang nakapangalan kay Pastor Diba? Wala nga nakapangalang mga property kay Pastor. Sasabihin nyo lahat ng yaman ng KOJC kay Pastor. Lahat na nakikita nyo, lahat ng mga yan, Kingdom, Glory Mountain, ano pa ba, yung Prayer Mountain, sa lahat yan. Lahat ng member ng KOJC, sa kanila yan. No, pagmamay-ari ng lahat ng KOJC member.
Lahat ho yan, hindi lang ho yan kay pastor. At ayun nga, kagaya na sinasabi ni Atty. Turio, wala ho ni isa na property na nakikita namin na nakapangalan kay pastor. Wala ho talaga. No? Kay pastor, accept na natin na magpa-billboard. Kaya niya, sa totoo, kaya niya naman na talaga yun. No? Hindi na ho natin maitatanggi. Pero, ang isang DILG, magkano lang naman ang sahod niyan? Buti sana kung naging DILG ka sa loob ng 40 years. Gago! Siguro matatanggap pa namin na marami ng ipon yan, marami ng pera yan. So, pero yung isa kang naging tauhan lamang ng gobyerno tapos ganyang kakarangya nung tumakbo ka. Nakakapagtaka lamang ho, no? Sobra akong nagtataka. Nakakapagtaka lang talaga na sabi ko, may mga ganyan pala, no? Grabe, no? May mga ganyan palang DILG, ubod ng yaman. May mga bali-balita at dumaan na rin niya sa panaginip ko. Sa mga hindi nakikilala sana, ako si Mr. Dreamboy. Gago! Joke lang. No? Yan nga daw ho yung kinita nila sa panggagago nila sa KGC. Kasi ito, mag-iisip ka rin mga kaibigan. Bakit alam naman nila na hate ng mga Pilipino na hindi mo respetuhin ang isang relihiyon? So bakit mo kailangang gaguhin, walang niyain, bastusin, balahurain ang isang relihiyon na wala ka namang makukuhang pakinabang? Totoo sa neto, hindi sa po sa KJC. Bakit? Ano nangyari nung nung sumuko si pastor sa ISAP? May nangyari ba sa Pilipinas? Sa totoo nga lang, nung tinarantado nila kay OJC, maya't maya ang bagyo dito sa Pilipinas. Ulan dito, ulan doon, baha dito, baha doon. At ito pa pinakamalupit. No? Lalo hong nagdoble-doble, triple-triple ang krimen ng mga nagagahasang mga kababaihan. Hindi lang mga kababaihan, kundi mga kabataan. Yung mga yung mga ban na puti, mas lumaganap ho ngayon. Mas lumala ho ngayon. Mas lumalaganap ho ngayon sa Pilipinas. Yung droga, 'di ba? Maya't maya ang may mapapanood tayo sa balita, nagla-live, bumihit-hit. Gago! So anong mapapala mo sa KOJC? Yun nga, ang mapapala mo doon yung pera. Hindi, magdiretso na tayo. Pera talaga ang talagang mapapala mo. Una-una, wala namang ginawa si Pastor Apollo C. Quiboloy. Wala namang ginawa ang KOJC na nakaapekto sa Pilipinas. Hindi naman nila sinalbahay si Marcos Jr. Hindi okay sana kung kung halimbawa si Pastor gustong ipapatay si Marcos o gustong tumbahin ni Pastor, gano'n. Wala naman yung KOJC, yung kingdom nga ang yung kingdom nga ang tumulong sa pangangampanya ni Marcos. Isa sa pinakamalaking tulong yan kung bakit nanalo si Marcos Jr. Diba? So wala kang maiisip na dahilan na bakit kailangan mong ganunin ng isang relihiyon at ang isang pastor na wala namang ginagawang masama. Diba? Kaya nga doon sa tinasabi ko, hindi ko kinakahiya. Yung eto ayoko lang talaga maalala to kasi hindi ko rin sinasabi sa live kasi nga may nagiging emotional ako pag naalala. Alam nyo, habang piniplay yung habang piniplay yung tawag dito, habang piniplay yung yung video ni Pastor Apollo C. Quiboloy doon sa Club Pilipinas. Naluluha ako, promise. Naluluha ako dahil alam niyo, pumapasok pag nakikita mo yung tulong sa mga kabataan, yung tulong lalong-lalo na sa Davao at hindi lang sa Davao, sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Ibang bansa, ito paalala po, hindi lang po sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa.
Alam mo yung maaalala nyo yung mapapanood mo doon at may ebidensya, hindi yun edit. At kami mismo is mga buhay na saksi ang Banateros kung gaano tumulong si Pastor Apollo Sikibuloy sa sa mga kababaihan, kabataan, sa matatanda at sa lahat. Wala siyang pinipili, Muslim ka man, Kristiyano ka man, Katoliko ka, Baptist ka, Iglesia ka, kahit anong relihiyon mo. Tutulungan kapag alam niyang kailangan mo ng tulong niya, tutulungan at tutulungan ka niya. Naluluha lang ako na sabi ko, tangina, hindi deserve to. Hindi deserve to ni Pastor. Hindi deserve ng isang tao na may malasakit sa bayan ang mga ganitong pangusga at pagturing sa kanya. Lalong-lalo na kay Marcos Jr. Hindi deserve ni Pastor Apollo Sikibuloy, Pastor Apollo Sikibuloy na walang yain siya ni Marcos Jr. Dahil lang totoong may utang na loob dito, hindi si Pastor, kundi si Marcos. Gago! Hindi totoo yan ha. Ito, pasensya na kayo, ba't ko na topic to. Kaya ngayon, ayun yung nga yung idudugtong na nga natin doon yung kay Abalos, kay Torre. Kaya nga, lagi, ito nga hindi masagot-sagot ni Abalos at ni Torre na anong ginawa sa inyo ng KOJC? Anong sapat na motibo nyo? Una-una, sabi nyo, maraming batang nakakulong. Maraming mga kababaihan na naabuso. Bakit ang daming sumusuporta na kababaihan at kabataan kay Pastor? Kung talagang gago yung tao, kung talagang ginagawa nila yun, wala sila dun. Wala sila dyan sa mga nakikita nyo, sa mga event nagkataon yun, yung proclamation lang, sobrang daming tao dun. Ilang libo yung mga nandoon, meron pang tao sa labas. Hindi yun yung isa sa mga patunay na lahat ng sinabi nila kay Pastor ay walang katotohanan. Walang katotohanan. Dahil kung masama ang isang Pastor Apollo Sikibuloy, walang susuporta dyan. Tandaan nyo yan. Ganito lang yan. Sample. Bakit walang sumusuporta na kay Marcos? Gago! Diba? Bakit wala nang sumusuporta kay Marcos Jr.? O sa mga Duterte na lang, bakit ang daming sumusuporta sa mga Duterte? Di ba lagi sinasabi ni Marcos Jr., mamamatay tao, huwag tayong bumalik sa mamamatay tao. Huwag tayong bumalik sa tokhang kasi nga addict siya. Gago! Di ba? Huwag tayong yung mga bata daw. Hindi naman, wala namang ganung issue kayo sa mga Duterte noon. Si Franz Castro nga, ginawa niya yun, hindi mo sinisita. Di ba? Yan yung pinakatanong kung masama si Pastor, kung masama ang mga Duterte, walang sumusuporta sa kanila ngayon. Kami, ba't namin sinusuportahan si Pastor? Bakit namin sinusuportahan ng mga Duterte? Kasi nga, yung mga sinasabi ng ibang tao, lalong-lalo na yung administrasyong bangag, yung sinasabi nilang masama si Pastor, masama ang Duterte, tangina, hindi namin nakikita sa kanila yan. Baka sabihin nyo, hindi Jay, tangina, laos na yung mga gas-gas na yung matagal nyo nang binibintang sa akin. Matagal na yung binibintang nyo sa amin. Yung bayad-bayad, kung bayad ako, hindi ako nangungupahan ngayon, tandaan nyo. Hanggang ngayon nangungupahan pa rin ako. Kung kwento ko lang, dana, itong bahay ko inuupahan, 14,000 to per month. O saan ko na ako kumukuha ang pangbayad? Dito, sa vlog ko. Sa pag-like, pag-share. Minsan may mga super chat. O, doon. Yan sabi niyong bayad-bayad, puta na, hindi namin gawain yun. Di sana, tinanggap ko na lang yung offer nung tumatakbong mayor sa Maynila. May tumawag ho sa akin, no, na ipagtanggol ko daw yung tumatakbong mayor na. Hindi ko na lang babanggitin kasi yung pangalan. Gago! Hindi ko na lang babanggitin kasi yung pangalan nun. So, magkano offer nun? 150,000. May sasakyan pa ako. Yung una-una, paano ko siya pagtatanggol? Di ko naman siya kilala. Pangalawa, ba't ko siya pagtatanggol? Wala naman na nakikitang maganda sa kanya.
Eh nga yun eh. Ito nga yung ano rito. Pasensya na kayo ha. Kailangan kong ipaunawa sa inyo to ng maigi. No? Namaya na yung video na inaantay nyo. Ilalabas ko yun. Wait a minute lang. Ito yung pinakatanong nila. Ito yung kinakagalit ng mga nila Marcos, ng nila Romualdez, nung kung sino man yan nanggigipit sa amin. Bakit hindi namin sila maipagtanggol? Bakit hindi namin sila maipagtanggol? Sila yung nakaupo ngayon. Sila yung tutusin, mas malaking, eto na lang, isipin nyo maigi. Presidente si Marcos. House Speaker si Martin Romualdez. So kung usapang hindi na lang natin sabihin pera, usapang kapangyarihan lang, marami kaming mapapala sa kanila. Eh ultimo nga si Pastor, mga Duterte, yung mga congressman, yung mga na kukontrol nila. At napapakinabangan din sila. Eh kami pa kaya? Diba? Eh tsaka, ang hirap pong ipagtanggol ang mga maling gawain. Tandaan nyo yan. Yan ang pinakamahirap na trabaho sa kasaysayan ng buong mundo. No, na ipagtanggol mo yung pagkakamali. Tingnan nyo sa mga tansu vlogger. Bakit laging mali-mali yung report nila? Bakit laging nagkakautal-utal sila? Wala na silang may explain kung ano yung ginagawa ni Marcos ngayon. O kasi nga, ang hirap ipagtanggol ng mali. O sige, sabihin na natin dito sa bidyong to. O about dun sa impeachment na lang kay BP Sara. Anong sapat na dahilan para i-impeach nyo yung tao? Napatunayan nyo ba lahat ng ibinintang nyo sa kanya? At anong karapatan na i-impeach nyo si BP Sara? Dapat ang mag-i-impeach dyan yung 32 million na bumoto sa kanya. Yun dapat ang mag-i-impeach. Diba? Kaya alam nyo, lahat ho ng mga naririnig nyo mapatungkol kay Pastor, mapatungkol kay PRRD, sa ating Vice President, Sara Duterte, sa lahat ng mga Duterte, mas paliwalaan nyo yung mga taong nakasalamuha nila. Katulad na lang kay Pastor Apollo. Kay Pastor Apollo Sikibuloy, sino ang karapat dapat natin paniwalaan? Papaniwalaan natin si Torre? Papaniwalaan natin si Abalos? Papaniwalaan natin si Marcos? Ang tanong, nakasama ba nila si Pastor? Gago! Hindi, totoo. Yan ang pinakatanong dyan. Nakasama nyo ba si Pastor? Kilalang kilala ba ni Tory si Pastor? Ang nakakakilala kay Pastor ay yung mga member na hanggang ngayon hindi iniiwanan si Pastor. Yun ang dapat nating paniwalaan. Kahit kami, mga banateros. Pwera sa akin. Eh sige, kahit wag na ako. Kasi baka sabihin nila, Jay, di mo pa nakakasama si Pastor O, mamaya i-explain ko rin sa inyo yan. Easy lang. Easy. Papakita ko sa inyo yung video. Ito siya, Para baka kasi sabihin nyo, nagjo-joke ako. Ayan yun, O, yan naka-download yan sa driver, sa, Google Drive pala. Driver tuloy ang puti. Ginawang kotse. Hindi totoo yun. Ang dapat natin paniwalaan dyan ay yung mga taong sumusuporta kay Pastor Apollo Sikibuloy. Yung hanggang ngayon nandoon, handang ipaglaban ang KOJC hanggang kamatayan. Yun ang kailangan natin paniwalaan. Yun ang dapat pakinggan. Na hindi ginawa ng gobyerno. Hindi ginawang pakinggan ng gobyerno. Alam nyo, napakaganda sanang gawain yun ng gobyernong ito. Na sana alam niyo yun na sana pinakinggan nila yung opinion ng mga tao nandun sa loob. Kasi isipin nyo maigi, yung nagre-reklamo kay Pastor, ilan lang, halos 3, ilan ba yun? 5 ba yung mga hayop na yun? Gago! Pag-uuntugin, gigigil ako. O ilan ba yun? 3, 5 o 10? Ilan yung member ni Pastor? 7 million. Kasama na yung mga ibang lahi dun.
Bakit yun hindi pinakinggan? Kasi nga, talagang planado na ng gobyerno na pabagsakin si pastor. Kasi nga, magtrabaho ka. Hindi. Kaya ano yun, kay Malo. Napanood ko lang yun sa Facebook. Kasi nga, gustong manipulahin ng administrasyong Marcos yung SMNI. Gumaya ang SMNI sa mga mainstream media na nagkakalat ng fake news ngayon. Yun ang gustong mangyari. Gustong mangyari na kontrolin ni Marcos Jr. etong si Pastor Apollo Sikibuloy. Diretsahan na tayo ng paligoy. Putang inang yan. Nagigigil ako eh. No, gustong manipulahin, gustong kontrolin ni Marcos Jr. or ni Martin Romualdez etong si Pastor Apollo Sikibuloy na magsunod-sunuran dyan sa mga buayang yan at magbalita ng lahat ay magaganda lamang na nakikita, magagandang balita lamang sa administrasyong Marcos. At gusto, kasi ito yan eh. Tingnan nyo yung nangyayari ngayon. Isipin nyo itong maigi. Bakit nakulong si Pastor Apollo Sikibuloy? Hindi ko to sinisisi sa mga Duterte. Hindi ko to sinisisi. Pero isa ang mga Duterte sa pinakamalaking dahilan kung bakit ginipit si Pastor. Hindi, ulitin ko, disclaimer ha, mahal ko yung lahat yan. Walang matimbang sa akin yan, kundi pantay-pantay lang sila. Parang kasi nung may, yung may mas lamang sa pagmamahal mo or sa pagsuporta mo. Parang pantay-pantay sila. Pansinin nyo ngayon. Pansinin nyo yung mga sinisiwalat ng mga Duterte mapatungkol sa mga Marcos, mapatungkol sa ginagawa ng mga kabalasabasan ng administrasyong Marcos. Pansinin nyo maigi. Unang-una, unang-una ginawa kay Pastor, tinanggal ang prangkisa ng SMNI para hindi maibalita, hindi maiparating sa mga Pilipino ang totoong ginagawa ng administrasyong Marcos. O doon na. Dahil alam nila na ang SMNI, itong si Pastor Apollo Sikibuloy, ay alam nilang ilalabas at ilalabas nila yung kawalangyaan na ginagawa ng administrasyon ngayon. Kaya nung bandang huli, hindi pa rin nila ang ginawa nila. Akala nila mananahimik na si Pastor, mananahimik na ang SMNI, hindi na ilalahad sa buong Pilipinas, sa buong mundo yung kawalangyaan ni Marcos ngayon. Kasi nga nawala na yung prangkisa, nakasuhan pa si Doc Lorraine, si Ka Eric, yan, yung Ipanaw. O nga pala, boto natin na Ipanaw Party List. Diba? So, yun ang unang panggigipit. Hindi pa rin sumuko si Pastor. Hindi pa rin nagpatinag sa panggigipit nila. So, ano nangyari? Ang nangyari, gustong hulihin si Pastor. Sa wala namang katuturan at wala namang sapat na ebidensya, hindi nga napatunayan sa korte na nagkasala itong si Pastor Apollo Sikibuloy. Ang ginawa nila, ginipit yung mga member para magalit kay Pastor. O binalasubas nila yung simbahan, binastos nila yung simbahan. Ano nangyari? Pinuno nila ng mga pulis. Ito, labas ang mga kapulisan dito. Alam ko, sumusunod lang ho kayo dun sa kay yung mukhang paa na si Torre, no? Sumusunod lang. Ngayon, ang nangyari, tuloy pa rin ang panggigipit. Si Pastor, hanggang sa sumuko na si Pastor, gusto sa totoo nga lang, naku po, napanaginipan ko na naman yun. Sa totoo nga lang may isa daw tao na nakikita natin minsan sa mga interview. Nakikita natin sa mga interview na parang gustong gawing naku po. Panaginipan ko yun Babae yun babae. Oo, babae yun. Mukha siyang palaka. Ay. Gago! Mukha siyang palaka. Mukha siyang penguin na pinagsanib sa isang muka. Na pinagsanib sa isang katawan.
Mukha siyang palaka pero penguin siya kung maglakad. Gago! Ito yung kwento dyan, ha? Mamaya ko i-explain yung bakit ko sinasabing mas mahalin natin si Pastor. Kasi hindi ko pa siya nakikita in person, di ba? Sige, mamaya explain ko sa inyo. May isang babae, isang makapangyarihan na babae na gustong sakupin ng kingdom of the Jesus Christ dahil sa kanya raw yun. Gago! Gago, di ba? Dahil sa kanya raw yun. Pagmamay-ari niya daw ang buong Pilipinas. Kaya kung ano man daw yung gustuhin niyang kunin, dapat nasa kanya yun. Isa yon sa mga gustong pabagsakin si Pastor. Gustong kumamkam ng mga ari-arian ng buong KOJC. Ang clue, mukha siyang palaka. Gago! Mukha siyang palaka. Hindi, totoo lang. Hindi sa panglalait pero totoo po yun. Hindi panglalait ang katotohanan, tandaan niyo. Gago! O ngayon, yan ang plano. So hindi naman nila kayang ewan ko nga, baka pag walang-wala na silang mai-divert sa mga issue, baka wag naman sana, nakakaawa naman ho yung mga member sa KOJC. Ang babait ng mga tao na yun. Tapos wawalang yain lang nila ng ganyan-ganyan, di ba? So, wag naman sana na pag wala na naman silang maipangtabon sa issue na kakaharapin ng Administrasyong Marcos, yung KOJC na naman ang gipitin nila. Maawa naman na kayo, nakakulong na si Pastor sa salang hindi niya naman ginawa. Sa salang hindi naman napatunayan na ginawa niya. So, dapat kahit paano, makonsensya naman kayo, mga hayop kayo, no? Gago! So yun, bakit ko nga ba nasabi na karapat dapat suportahan si Pastor Apollo Sikibuloy? Napaka-basic lang, napakadali. Ito, ilang beses nyo nang narinig sa akin to. Sample, Bongbong Marcos Jr. Bakit walang kwenta ang Pilipinas? Bakit napapariwara ang Pilipinas? Bakit parang naging halimaw na, naging mga demonyo na yung mga lahat ng mga politiko, mapa-Congress at mapa-Senate? Hindi ko nilalahat Excuse me po sa mga congressman, excuse me po sa mga senators, excuse me po sa mga ahensya ng gobyerno na hindi naman gumagawa ng kawalangyaan sa ating bansa. Excuse me, mahikiraan po. Hindi, ito totoo Tingnan nyo ngayon. Bakit sobrang lala nang nangyayari sa Pilipinas? Sobrang hirap ng Pilipinas, pero alam naman natin na napakalaki ng pondo. Pero ba't walang napapakinabangan ng mga Pilipino? Kasi nga walang kwenta ang leader. So doon pa lang, kung ano yung nakikita mo sa mga member, dapat, kung ano yung nakikita mo sa mga member, malamang ganun din ang leader. So ang KOJC ganito yan. Doon pa lang sa mga member, kitang-kita mo na, no? Kitang-kita mo na talagang maganda at matino ang pamamalakad ni Pastor Apollo Sikibuloy doon sa KOJC. Sabi ko nga sa inyo eto, naging haters din ako ni Pastor. Naging haters ako ni Pastor, minamumura ko pa nga yun Pero lahat yun pinagsisihan ko. At simula nung nandun ako sa KOJC hanggang ngayon, naghahanap ako ng katiting na butas na gusto kong sumama loob ko dahil
nakita ko ng ganyang kapiranggot na sama ng ugali ng mga member ng KOJC, pero wala akong mahanap. Wala akong nakita, wala kaming nakitang ganun. Hindi ko hindi ko mapagtanto na, kasi may kasabihan tayo diba, sa mga mag-asawa, sa mga magjowa, kapag nakakasama mo na ng ilang buwan, yung tagal namin sa Davao, di ba? Halos nasa 3 to 4 months kami. Ni isa, wala kaming nakitang nagsungit. Wala talaga alam mo yun, sorry pero totoo po, napaka-perfecto nila. Para sa akin, lahat ng member ng KOJC, lahat ng member ng The Kingdom of the Jesus Christ, napaka-perfecto nila. Ultimong paglilinis, pag-aasikaso, sa ulam, sa pagkain, sa buong paligid, sobra, lahat. Sa pag-uugali, lalong-lalo na sa pag-uugali, sobrang humanga ho talaga ako. Kaya nga nung sabi ko nga ba't sila ginaganito? Yung pinakatanong ko anong ginagawa nila? Anong ginawa nila? Ba't nyo sila ginaganyan? Kaya ako handa ako makipagpatayan talaga nung panahon ng ready na ako nun. Biruin mo may pamilya din ako pero nakalimutan ko yun. Kasi nga, yung hindi nila deserve na walang yain ng gano'n. Hindi nila deserve. Ako ready na ako. Sabi ko, puta na, kung mamamatay ako, di makakuha lang ako ng 5, 3, kahit isa lang dito sa mga gustong pumatay sa akin, it's a tie Okay na sa akin yun Oo, ako talaga, kaya talaga bumaba ako noon. Kahit na inaawat kami, hindi kami pinapababa. At ako lang yung nakatakas nung mga time na talagang yung last night nung nangyari sa KOJC. Sabi ko, ito na, baka ito na yung panahon. Wala na akong iniisip nung kundi ilaan ko talaga yung buhay ko doon. So, ganun kasi kapag nga ang leader masama, makikita mo yan sa mga membro. Pero wala So ibig sabihin, kahit hindi ko nakasama etong si Pastor Apollo Sikibuloy, alam ko na matino yung tao na yun, mabait yung tao na yun. Walang ginagawang masama yung tao na yun. Dahil nakikita ko sa mga miyembro. Wala akong bahid ng kasinungalingan yan. Pero mo 37 minutes na akong dumadaldal dito pero hindi man lang ako nautal. Totoo. Kasi alam ko totoo yung sinasabi ko Totoo ang sinasabi ko, galing sa puso ko yan. No? Galing sa puso ko yan at yun ang nakita ko doon sa KOJC na sinishare ko sa inyo. Kaya ako sa inyo mga kaibigan, huwag na natin palagpasin na itong si Pastor at ang buong PDP laban, nandiyan sila Senator Bongo, sila Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador, si Hinlo, nakalimutan ko yung isa, basta yung lahat na yan. No, lahat yan ay iboto ho natin ng diretso. Huwag ho tayo magpakawala sa mga yan dahil yan ang tatapos ng kahirapan at kawalangyaan ng Administrasyong Marcos na ginagawa sa Pilipinas. Siyempre, nandyan din si Pastor Apollo Sikibuloy. At mas maganda kung silang lahat ay maipasok natin dahil para magtulong-tulong ho sila para maiayos yung bansa natin. Hindi katulad ngayon, tatatlo lang ho yung kakampi nating senator. Lahat ho nagbaliktaran na. So ano mapapala natin dun? Anong mapapala natin doon sa mga nagbaliktaran? Kinuha lang nila yung boto natin hanggang ngayon. Wala tayong napapakinabangan sa kanila. Diba? Kaya kayo, wag na natin biyayaan na ho ito kung maituturing, no? So, eto na nga yung video. Eto na, pakita ko na. Dito kasi sa video na to, talagang lihitimong sinaksak ni Marcos Jr. ang sarili niya. Talagang binaon niya ng husto. Dito mo talaga mapagtanto na kapag ang isang tao ay wala sa matinong pag-iisip ay gagawin niya to. So panoorin ho natin. Wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Wala sa kanila ang
nagsisip-sip po sa China. Wala daw sumisip-sip sa China, ha? Pakinggan nyo itong... Siya mismo, ito, sinaksak niya yung sarili niya. Oh, panoorin mo, ha? What? 1 minute later. Bilateral agreement with China, we must continue to engage China. Anong Oh, di ba? Oh, ang liwanag, di ba? Ang liwanag ng ano niya, ang liwanag ng sinabi dito ni Marcos. Ang liwanag na sinabi ni Marcos na ano, na tawag dito na yung sinabi niya dun sa unang video niya ay binanatan niya rin dito sa unang ito panahon ng kampanya. Oh, liwanag niya, no. Oh. 1 minute later. bilateral agreement with China, we must continue to engage China. Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Hindi na pwede yun. O, di ba? Hindi na to pwede, pero yung Amerika ang pilit niyang pinapasok, tapos yung China binababoy niya na. O sino yung sumisip-sip sa China? Bro, what are you talking about, man? Di ba pati si Westbrook napatanong? So sabi ni Westbrook, man, why are you talking about motherfucker? Gago! Oh, Na yung iba pumapalak pa, na tuwan-tuwa, na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda. pangina mo, Gago! ayop ka. Minsan, wala akong napanood. Lalong-lalo na sa side ng mga Duterte, wala akong napanood na may pumapalakpak habang binubomba yung kababayan natin. Sino ba naman tanga? Coast Guard natin yun, kapwa natin Pilipino, tapos papalakpakan mo pag nasasaktan. Tarantado ka ba? Ikaw nga, walang yaka eh. Nag-birthday ka, yung mga sundalo nagugutuman na dun sa Sierra Madre. Gago! Gago. Tadong tong hype na to. Gago! Sorry. Hayop kasi. Sorry po pasensya na ho kayo Oo. Mga pagsalita ng sino ba naman gagawang ano nun? Baka kayo. Biruin mo walang pagkain. Nabalitaan yan eh. Hindi ko lang, dapat pala hinanap ko yung video na yun. Nag-birthday si Marcos. Si Marcos ata, basta nagkaroon ng party sa kanila. Oh, yung mga sundalo dun sa Sierra Madre, ano nangyari? Sierra Madre ba? Tama ba yung barko na yun? Kasi nagkakamali ako eh. Gago! Basta dun sa West Philippine Sea, yung barko dun na pinalubog ni Erap noon. Yung mga sundalo dun nagutuman. Samantalang tong mga hinayupak na to, wala nandun. Nag-happy-happy. Sumisingot ng rugby. Wala naman talaga yun. Tumugma lang sa rhyme. Oh. Tapos sasabihin mo kami, pumapalakpak habang binubomba yung kababayan namin. Utot mo. Gago! Huwag mo kaming gawing tanga ka. At ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. What? Eto sabi niya, huwag na daw tayo bumalik noon sa administrasyong Duterte. Kasi humihimod daw ng mahalik daw, sumisip-sip. Pero ang taong bayan na magpapatotoo, ito po. 1 minute later. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging kami, lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, tinatabihan kami. Yung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kaming nakakapangisda sa... O, di ba? Gago! Talagang fake news talaga tong hype na to. Mismong mandaragat ng West Philippine Sea ang nagpapatotoo. So ngayon, sino ang nagpapahirap sa Pilipinas? Ikaw, tanga. Gago! Mismong kababayan na ho natin nagpatunay, mismong mandaragat na ho, na nagpatunay na nung panahon ni PRRD, buhay sila.
Pero nung panahon ni Marcos, gutom sila kasi nga winawalang niya ni Marcos Jr. yung China at ang lubos na naaapektuhan ay yung mga kababayan natin na malapit at nangingisda, naghahanap buhay diyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin mo, sip sa China? Scalboro. Yun po ang totoo. Todo tawa pa yung bataan mo, oh. Si Manny Pacquiao na taga Bukidnon. Gago! Manny Pacquiao, taga Bukidnon. Butay na yung Jensen nalipat sa Bukidnon, hayop. Gago! Tarantado talaga si Marcos pag di ba nang bangagabot. Gago! Hayop ka? Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. What? One Eto, supalpal na naman siya. Wala daw bahid sa dugo. Sige, sino? minute later. Enrile would give a qualified admission that human rights abuses were committed, not just against those who sought to oust President Marcos, but against opposition leaders and even journalists. Ano yun? Wala palang bahid ng dugo ang kayong mga hayop kayo, ha? Wala palang bahid ng dugo. Ganun naman pala ka. Wala daw ano to? Alam ka naman edited to, putan. Lumang-luma na yung video na yan, no? Ulitin natin sinabi niya. Saan yung hayop na yun? Saan? Dahil sa tukhan. What? Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. What? 1 minute later. Enrile would give a qualified admission that human rights abuses were committed, not just against those who sought to oust President Marcos, but against opposition leaders and even journalists. So you're acknowledging that there were Ito pa yung nagpatotoo. Dito siya lalo na supalpal. human rights violations and there were killings There's during no martial law. question that there were. Isa napapakinabangan din to si Manny Pacquiao, no? Gago! Yan lang, sa tawag niyang yan. So, mahaba na yung oras natin. So, sa mga, ngayon, naliwanagan na. Sabi ko sa inyo bago sana magsalita si Marcos ng kung ano-ano, tignan niya muna kung walang balik sa kanya. Triple yung balik, sapul siya sa panga. Gago! Kaya kayo, wag na ho tayong wag dalawang isip sa PDP laban. Baka na naman pagsisihan nyo na naman bandang huli pag yung kabila na naman ang iboto nyo. At ang masama pa niya, nandyan na yung biyaya na ipinagkakalob sa inyo, tatanggihan nyo pa. Kaya kayo, mag-isip-isip po tayo kung sino talaga yung boboto natin. Dapat yung may nagawa at may magagawa. Katulad lang yan, yung PDP laban, tangina. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi biro kapag ang mga Duterte ang nag-anunsyo, ang nag-promote, tawag dito, nag-push sa taong bayan na yan ang karapat dapat na iboto. Yan, sila Pastor, sila Bongo, Bato, Attorney Jimmy Bondo, ang dami nila. Kung kukuha lang tayo ng ilan dun, okay lang naman. Ako, siguro, sige, sabihin ko na sa inyo, kung kukuha man ako doon ng ibang kandidato, siguro mas okay na sa akin si Ben Tulfo, si Tito Soto. Alam nyo kahit pa paano pwede. Ilan naman ng senators, diba? So, ano man, tama ba? 12. So, sa PDP laban, ilan ba? Isa, 2, 3, 4, 5, hindi ko tanda. 8 ata, di ba? So, okay lang yun. Walang problema yun. So, alam nyo basta, yung PDP laban na yan, lahat ng inanunsyo, tinaas ang kamay ng mga Duterte, pinromote ng mga Duterte, ng mga kandidato, iyan ng natin, yan ang iboto natin. Dahil yan, may mga na yan, talagang aral yan. May mga basbas na yan. Talagang may dunong na yan at may nananalaytay ng tinatawag na pagmamahal sa bayan
dahil sa mga Duterte ang mga kandidatong yan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat po. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Yung mga hindi ko nabanggit na video na dapat re-reactionan natin ay sa susunod yung video natin panoorin. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.